Umaangal na nga. Grabe, joke na ito pinapagawa mo. Umaangal na nga siya. Sabi nila, joke, sakit na. Sabi ko, behit talaga. Pero behit talaga. Siyempre, ganun naman talaga. Pag hinihirapan mo, yes. Pero game na game sila. I mean, lahat talaga gagawin para sa team. Abangan talaga namin yung Friday. May video ka? May video. Bawal, baka magalit yung trainer ni Darren. Ayan, so nasyal na nasyal si Lassie naman. Ayan, syempre second time ko na at kinakabahan kami sa isang kasamahan namin kasi stretching pa lang, pilay na. At ayun Si MC. Get well soon, ciao, MC. Pagaling ka. pagaling ka, sa lugar tayo. Yes. MC, may jacket. Oo, kami MC. Ayan, so syempre pinaghahandaan namin ang team namin. You and Kuya Augie. With MC. Yes, Team Tuesday po kami. Team Tuesday, ang Team Tuesday. Yes, Team Tuesday. Abangan niyo po yun. Magugulat po kayo. Wala po kami doon. Hindi nagpakita. Grabe, nafe-feel ko rin talaga yung pressure kapag ka naglalakad tayo sa mga pasilyo dito, ganun na ang lakad nila, dire-diretso na lang. Wala nang tingin-tingin. Wala na, dire-diretso na lahat Oo. yun. Oh. Pero si Jackie naman, may ma-share ka. Ako Sharing pala to. Kahit sinabi ni Kuya Jong, kahit masakit talaga yung ginagawa, yung kailangan gawin, kailangan tiisin yung sakit para sa ikagaganda ng ipapakita sa madlang people. Yes, amen. Para malungkot ka. Hindi oh. At saka may bago na naman sa mukha nito. Wala! Masakit. Kuya, bago! Ako lang to. Kung anong mga bago din, pang isa-isa, nagugulat na lang ako. Parang, Hindi mo nagpapaalam? ba't di pa rin? Kasi isang pising na yung pinagawa, hinabol Oh yung my isa. God! Ate, ikaw naman. Wala to madlang people, ako lang to. Uy! Ayun. So abangan natin yan, ha? Yes, abangan talaga. Yes. Pero eto, ang mga kanina pa nag-aabang, i-acknowledge naman natin ang ating mga kaibigan mula sa ating Madlang Press. From GMA, kasama natin ang GMA and GTV Digital at ang GMA News and 24 Oras. Hi po! Hello po. GMA yan? Yes, hello po. Hi, si Jerry! Lalo na dito sumasayaw sila parang gusto sumampol. At sa ating pinakamamahal na GTV ang unang Yes, sumuporta sa GTV. atin. Yes! We love you, GTV. Sino ba? Ayan. Of course, from ABS-CBN naman ay kasama natin ang ABS-CBN News TV Patrol, ABS-CBN News Digital, ABS-CBN Entertainment, ABS-CBN Corporate Communications, ABS-CBN Digital, Push.com, I Want TFC, A to Z Family, and of course, our It's Showtime production team! Hi, mga kapamilya! Hello po! Kung may GMA, may ABS. CBN. Tama. Uy, supportahan natin kayo, John! Ano yung GTV? GTV. GTV! GTV. GTV. Uy, pero yun yung mga hashtags natin these past few days. Monday, Tuesday, Happy A. Celebration. At ngayon na yung ating It's Showtime Media Day! Nice! Oo, pero eto, simulan na natin ang ating questions from the press. Unahin na natin dyan mula sa 24 Oras GMA, Miss Aubrey Carampel. Aubrey! Hello! Ay, first time ko dito. Ang lamig pala. Yes. Tsaka nanood ako kanina. Dream come true. Thank you po. Ayan, congratulations. 15 anyos na ang It's Showtime. And very recently, no, pati yung inyong segment na Kalokalike nakakaabot ng internationally. Hey! So, napansin ni Snoop Dogg, ni Bruno Mars. Jose Rizal. Napansin din yung Siguro kung makakabangon si Jose Rizal, baka may comment din siya. Your reaction on that na ganun kalaki yung segment na umaabot globally. And of course, sa 15 years ng It's Showtime, ano yung mga naging paborito nyong segment na tingin ninyo ay nagmarka din sa madlang people? Ayun, anyone can answer. Thank you so much.
ano kaya ang kanila mga favorite segments? Personal po itong favorite no, Miss Aubrey. Yes, pero first yung reaction muna dun sa pag-viral ng mga kaloka-like contest. Yung virality, nakakatuwa kasi ibig sabihin, ang lala ng reach, di ba? Ang lawak-lawak ng inaabot ng programang ito na umi-air sa GMA, sa GTV, sa Kapamilya Network, sa A to Z, sa social media, 'di ba? Yung digital reach ang lawak-lawak, 'di ba? Kasi ang active-active ng madlang people sa social media, isa din yun sa mga paraan na nakakarating sa ibang bansa at sa malalayong mga tao yung mga ganap dito dahil sa kaaktibuhan ng mga madlang people sa social media, di ba? Post sila ng post, ang dami nilang post, kaya kung saan nakakarating. At nakakaaliw kasi naaaliw din yung mga taong involved, di ba? Parang nahahappy sila. Siguro natutuwa din sila na malaman nilang, ay, sikat pala kami sa Pilipinas, di ba? Yung gano'n. Siguro hindi naman sila masyadong pamilyar sa Pilipinas, pero dahil doon nare-realize sila na hanggang dito sikat din yung mga personalidad na tulad nila, sila Snoop Dogg, si Bruno Mars naman lagi nandito, di ba? Si Snoop Dogg kasi hindi pa nandito, nakakapunta rito eh. Yes. Si Lassie pa lang ang pinapapunta ni Snoop Dogg bilang emisaryo ng pamilya nila. Actually, Vice, nung nag-post si Karil, nung kaloka-like, akala ko si Snoop Dogg talaga. Yeah. Sabi ko, si Snoop Dogg? Akala ko talaga. Kahit yung kila Lebron, kila Steph, di ba yung NBA, Twitter. Pinatag sila. Nakakatuwa na ang daming nakakapanood kasi yun naman ang hangad nating lahat, di ba? Na yung ginagawa nating programa, hindi lang tayo nakakakita, tayo nag-enjoy, yung mas maraming makakita at mas maraming ma-entertain dun sa mga ginagawa nating programa. Nakakatuwa siya. Ibig sabihin, nagtatagumpay yung ginagawa nating programa. Isa lang naman hindi nagtagumpay na marami nagtag. Oo, Ano? si Dao Mingsu. Marami sumunod si Dao Mingsu. Parang di nga. Parang ayaw ni Dao Mingsu. Ayun na. Pero syempre, i-acknowledge din natin ang ating fun Chang Ami! Kasama natin si Dave. Good afternoon. Ngayon na dumating si Chang Ami kasi Nagarista. late siyang naayusan ng buhok. Kasi yung nag-ayos ang buhok niya, inayos daw muna yung buhok ni Wise. Kaya nag-radyo pa ako galing ako sa DWP. Kasi baka hinahanap mo hairstylist mo na kay Wise. Nakaiwas, ginamit niya. Pasensya na siya. Grabe ka, Wise. Ayan na, nagamit niyo yung feet mo. Sinasabi mo? Kilala mo naman ako, feet lang nila ako lagi. Lahat ng sinasabi ko, feet lang nila yan. Dati si AC yun eh. Gumamit kayo pala si Wise na okay. Si Wise na. Favorite segment ko, of course, Miss Q&A. Ayan. So, may additional question pa ba, Miss Aubrey? Maybe one host can answer your favorite segment. Kuya Jukes. Tawag na tanghalan with live band. Yeah, yung first season, Yeah. diba? Kuya Sally. Ano ba nawala? Ako, syempre, yung especially for you. Yung, kasi marami nakaka-relate na doon na Pinoy, yun tayo, may kaisa chismis yung Dapat na pwede mo, Miss Q&A, doon tayo nakakilala, no? Baka may sitayan dahil Ha? hindi kayo nakakilala. Pero nakalimutan ko na siya, no? Dito ko siya muling Ay, oo. natagpuan. Tama. Muling natagpuan! Nakapal na ako. Sige, Ryan. Ako naman po, Shinemoto, natutuwa po ako sa Shinemoto kasi na-acting din yung Madalang People. Tapos pagkatapos ng Shinemoto, depende sa acting nila. Minsan nakukuha sila ng premyo na 20,000. Yung minsan nakukuha, pag hindi maganda acting mo, minsan nakukuha sila piso. Kaya, so natutuwa ako yung Shinemoto. May ratings sa gilid. May rating, di ba, after nung acting nila, yun yung premyo makakuha nila. Ng Pala may ganun yun ng mga Shinemoto. Baka Tapos, naunang... nung umpisa po ng Shinemoto, ako po nakaabot ng premyo. So pag nanalo po ng 5,000, binibigay ko po 5,000, ako po nakaabot ng pera. Dami mo naman pera, best friend. Kaya, pera ng showtime yun. Pero kaya saan po ako pumunta sa labas, akala nila mayaman po ako.
Iniilak mga lahat sa akin pera. Sabi ko, hindi po galing sa akin, galing sa Showtime po yun. Yun yung sinasabi ko. Kaya naalala ko po lagi Cinemoto. Pero maganda rin yung ansabi, di ba? Yes, Andun yung, ka. yung huhulahan ko ang sinasabi ko. Naka-outfit. Wala nakahula nun eh, no? Wala, kasi bulol. Kahit may microphone, minsan hindi niyo ako naiintindihan. Hindi niya ako naririnig sa bibig lang. Nahuhula sila. Question. Ako yung mga dance contest namin, yung mga talaga ibang grupo, iba yung mga pinapakitang Gina-judge natin dati. Yes, kasi kumbaga parang yung pagiging creative ng mga Pinoy bilang mga dancers, talagang nakikita mo doon eh. Tapos may mga kanya-kanyang istorya, may kanya-kanyang mga ginagawa sa buhay, pero ang aim nila is makapagpasaya pa rin, grupo pa rin, bumubuo sila ng grupo para makapagpasaya ng mga madlang people. Kasi parang doon din nagsimula si Kuya Jong eh, di ba? Yeah, Bilang isang mga dancer. sample-sample. Tumatalon-talon dito. Oo. Siya lalong sumikat. Yes. Yung panahon na yun. Correct. Akala ko na parang yung sayaw ko, parang papayid na. Kasi nga siyempre, yung sleep ko, hindi na rin buko. Pero nung nagkaroon ng ganung judging class, sample-sample, nailabas ko ulit doon. Kaya mo pang gawin At ikaw na si sample ka. Hindi po, sa November 8 gagawin niya. November 8, yes. And of course, ang magpasikat natin. Actually, nung panahon na yun, pag nagkukwentuhan kami, very ano yun eh, very significant yung time na yun sa buhay ni Jong. Ako talaga mag-share, no? Go. Hindi, kasi yung kinukwento, sobrang grateful daw siya sa moment na yun. Kasi yun yung time na feeling niya lumalamlam na yung career niya sa Pilipinas. Kasi ano eh, mahabang panahon na nawala siya sa Pilipinas kasi nag-recycle siya. Yes. So nawala yung Street Boys. At tapos nung bumalik siya, parang malamlam na. If not for Showtime, dapat wala na si Jong sa Pilipinas. Pupunta siya ng ibang bansa. Since yung ex-wife ko ay taga-England, dapat pupunta na ako, ron doon ako mag-stay. So, nabigyan ako ng pagkakataon. Tapos nagdire-diretso. Look at you now! Oh my God! Sample King Kotsi! Thank you sa inyong lahat at sa Showtime. The Sample King. Sana British accent siya ngayon. British accent ka sana ngayon. Well, I can do it now. Si Kim Chu, anong favorite scene? Favorite ko kapareho. Ah! Di ba? Hanap ka ng jowa-jowaan, tapos hindi mo alam kung sino. Balik natin, Kim. Pero may mga violent reactions yung mga host natin dito. Kim. Ewan ko dyan sa mga yun. Pero cutie lang yun kasi hawakan mo yung tenga pero hindi mo makikita kasi may wall. Oh. Yung abs minsan, di ba? Diba yung abs sa ganyan, tapos boses lang, pero walang mukha. Tapos pagalingan sumagot. Pagalingan sumagot. Ayaw mo nung segment na ano, yung hinuhulaan yung singer. PPA. Mas, Ayoko yun. Viral ka kayo. I can sing. I can sing. I can sing. I can sing. Bakit ba siya nag-spiral? Basta, kakareho. Doon na simula yung ano. Huwag din naalalahanin daw yun. I can sing. Oo. Napuksa siya nun eh. Ano next? Si Chang Ami. ang aking Ako, siguro yung nagsimula ako sa Showtime nung bilang Horato. Yun talaga. Tagal na nun siya, no? Yeah, mga 1882 yun. Then, tsaka yung, syempre, tawag ng tanghal. Siya ang may sinasabi si Kujo. Ano sabi? Stars at 45 Ay, grabe! Yun din, Stars on Hanapin mo ba yun siya? Hindi, Wala wala. pa siya nun. Wala pa si Chang. Nasa face-to-face ako nun sa kabila. Yung Stars on 45. Pero nagsimula ako dito sa Showtime bilang Horado. Tapos, nung dumating ako 8 years ago, nung sa Tawag ng Tanghala na with live band. Eh, si Sean naman. Ako naman syempre kung saan ako nagsimula din, sa Sexy Babe. Yeah. Showtime Sexy Babe. Pero nag-audition din ako before sa TNT. Kaya Ano? nag-audition. Bakit? Nag-audition. Pero ang favorite ko yung Sexy Babe syempre. Yun. Sexy babe. Si Lassie. Bukod sa may nag-text, gusto ko talaga yun eh, nandun sila namin. Yung bus testing, gusto ko rin kasi nag-guest kami siya. Wow. Noong pandemic days to, no? Pandemic days, oo. Yung bus testing. Ate Jack. Ako syempre, itayo natin ang bandera ng Girl on Fire. Oh! Maganda yun. Oo, Girl on Fire. Iba't ibang klaseng mananayaw na babae nagpapakitang gilas ng kanilang talento. Totoo. Puksaan yung every Saturday nun, di ba? Books Girl on talaga, Fire. palabag, gano'n. Oo. Darren. Tsaka naging ganun ka doon sa La Union, di ba? Iba yan kaya Girl on Water yun. Napuksa, yun ang totoong napuksa ako. Girl on Water daw yun.
Darren, anong favorite? Ako po, sino mo to, tsaka kantang halian. Ayun. Kasi masaya din yung mga grupo ng hosts na gumagawa ng kanilang interpretation ng kantang kinakanta namin sa kantang halian. So yun. Especially singer si Daryl, di ba? Total performer din. Salamat po. She's my heart. Oo naman. Si Ate Kay. Tawag ng tanghalan. Pero ito, yung school showdown, ang ganda ng vibe. Parang na-excite nga ako dun sa idea na one day nandun tayo sa mga campus. Parang ang saya din. At saka siguro kasi nag-start ako kumanta sa mga school program. So it's an extension of that. And they're really living their past. Hi! Sir Oggy. Last ka. Ako yung lahat ng segment na nasaktan ako kasi... Uy! Hindi yung hide... Ako lang yung kalokalay ko. Talsik ka dun eh. Hindi yung hide and sing kasi naalala ko nun si AD Wow ako. Niloloko siya. Niloloko niya. Bianca. Sabi ko panalo. Si Ogie yan. Hindi si Ogie yan. Si AD Wow. Hanggang sa pag-uwi, hindi siya hindi siya Nalito siya, akala niya, hindi ikaw si Ogie. Akala niya may totoong AD, wow. Kasi Sikat sa niloloko niyo. Indonesia. Tawa ko ng tao. Yun ang favorite. Ako marami akong favorite eh. Bukod sa sining mo to, sa Kalokalay, I am Pogi, that's my tomboy. Siyempre di na ako lalayo. Mini-Me. Paborito ko yung Mini-Me. Kasi yung mga bata ang cute, ginagaya yung mga celebrity, may na-idol. So, Tsaka sobrang sumikat yung Mini-Me team song. Yes. Mini-Miss you pala. Sorry. Pero yung big eh, parang yung Mini-Me. Mini-Miss you. You. Mini-Me you. Viral na viral yun. Yung funny one, masaya rin. No? Yung funny Yung one. top partners, ayaw nyo? Marami joke si Ako Kido favorite ko na. yun. Sinasabi favorite ko po yung... Hindi ako tinatanong eh, no? Sumasagot ako. Ay, sorry. Favorite ko po yung actually, Top partners. noong Christmas party sa GMA, lahat yata... Hello, congratulations! Thank you. Thank you po. Okay. So, here's my question. Aside from successful ratings, meron pa ba kayong anything na nilook forward sa show, sa programa? Ano po yun? Aside from successful ratings, meron pa ba kayong nilook forward na sana magpatuloy pa itong show, ngayon, or parang, kunwari, parang may mga gusto ba kayong idagdag na segment, or may mga ibalik na segment? Ayun. Wala na po, salamat. Tapos mo na agad eh. Siguro ako po kasi sa ASAP na out of the country kami ni na Ate Kim ni Tito Ogie. Sana magawa ko rin yun with my Showtime family. Makapag-show sa abroad din. Yun po. Next year sana, no? Yeah. Kasi masarap din yung experience na gano'n na nakakapag-bonding kami. Aside from nagtatrabaho kami, may out of the country din. Oo. Kasi yun na pag nagbapas tayo, di ba? Oo. Kasi yung wedding out of the country natin, nasuspindi tayo din eh. So, mas maganda. Mag-tour tayo. Yung may tour naman. May tour. Kaya nga, mas maganda tour naman tayo. Uy, pero ito, may mga nadidinig po ako. May mga collaboration pong nagaganap sa inyo pagka gumagawa ng mga segments, di ba? Kuya Jukes, ikaw daw. Magaling ka daw mag-collaborate. Sinulat mo eh. Kasi yung mga nadidinig ko, magaling ka daw magkaroon ng mga input na para gumanda yung segment. mga ganyan. Wow, talaga. Naririnig ko lang. Chismoso Sabi ko sa inyo eh. Kasi guys, overtime tayo. Oo. Salamat. Hindi, syempre parang pag dito, pag nagkakwentuhan tayo, lahat tayo may mga inputs, lahat ng hosts may inputs sa ganyan. Kasi parang nagkakwentuhan kami, mga creatives, yung mga producers, mga writers, syempre lahat kami may input. Collaborative effort. Lalo-lalo na yung yung ating si Ate Vice. Yan talaga kasama sa creatives yan. Si Kim Jae yung sumagot. Pero sino ba kung sa inyo yung gustong mag-share ng may mga dream o wish collabs ba kayo na gusto pang mangyari in the future? Si Lassie meron daw eh, kinukwento sa Ano? akin. Diba? Meron pang dream na makakolab. Sino ba yung gusto Sino? mo? Si Beyonce. Magpasalamat ka kay Beyonce. Ang taan. The formula talaga mas lalo pang tumagal talaga. At mas marami pa mga segments na mabuo dito sa show. At saka syempre yung look forward namin yung yung marami pang magagandang segments.
na syempre lahat tayo sama-sama tayo nilulook forward natin yun. Lalo na ngayon sa panahon ito na ang mga tao ay ang daling magsawa, di ba? Ang mga tao ngayon ay ang daling mapika. So, we always look forward to creating brand new segments na maglilibang sa audience natin, magbibigay ng learnings, di ba, realizations, magbibigay ng pag-asa, yun. So, nilulook forward namin yun na kahit hindi siya madali, hindi talaga madaling gumawa ng mga bagong segments, lalo na kung ura-urada. Dahil syempre kailangan sabayan ng panahon, sa bahay kailangan sabayan mo ang trip ng mga manonood. So, maraming bagay dito na kailangan namin itawid ng ura-urada. Pero, pinagtatagumpayan naman, pinagtutulong-tulungan, and we always look forward to collaborating with each other to create amazing contents for our viewers. Yes! Miss Q&A! Ang corporate yun ah. Ang galing. Okay na po ba, Miss Lane? Ayan. Thank you so much, Miss Lane from A Thank you to po. Z News. Maraming salamat. At syempre, up next, GMA Digital. Come on down. Ayun. Hello po. Ayan. Happy King's Anniversary. It's showtime. Thank you. My first question po is, anong feeling na magdidiwang ang It's Showtime ng 50th anniversary sa GMA Network? 50th! 50th! Yeah, sorry. Maraming salamat at nilook forward mo yung anniversary. Grabe yung pagtitiwala mo sa programa namin. We love you. Gusto namin umabot doon. Oo, alam mo ka-mindset siya. Alam mo, words are very powerful. Malam mo marinig siya ng universe. Diba si Sarina na ang lead host doon? Oo, ng 50th anniversary. Advance po mag-isip. Yes, why not? I-manifest natin yung 50th. Manifest natin yan. 50. So, sino po pwedeng sumagot? Si Kim. Actually, Pakilan mo na ba ito? Fourth? fifth. Fifth. Fifth year ko na. Fifth magpasikat ko na din. 50th mo na rin. 50th. Fifth lang. Ano nga ulit yung tanong? Pinakabata pero makakalimutin. Uy, nandito yung pinakamatanda sa dulo. Ano ba kiramdam na mag-celebrate kami ng 15th anniversary sa GMA? Siyempre una, mapunta lang kami sa GMA, nagkaroon kami ng wider reach, Papaluzon, Visayas, Mindanao. Sobrang din kami talaga Pero wala pa naman sa GMA, nag-reach out yung Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, pero nung nawalan tayo ng network, siyempre lumiit yung natin, reach. Lumit yung ano natin. Reach. Alam mo yung mayaman? Lumit yung ano nung ulo. Lumiit yung reach namin, naging pero ngayon, dahil sa GMA, salamat dahil binigyan kami ng platform for a wider market, for a wider audience. Kaya, very thankful kami. Lalo na first time namin isi-celebrate ang magpasikat. This year. Yeah, first sa GMA. First time namin isi-celebrate ang magpasikat. 15th anniversary pa, kasama ang mga kapuso. Kaya, we're very happy, we're very lucky, and looking forward kami na mapanood ng lahat. Actually, yung thought na 15th anniversary ito, minsan naluloko na lang, ang bilis no? 15 taon na agad yun. Kaya pag may nagtatanong, pang ilan yun yan? Pang 15. Wow! Ganun-ganun lang yun, lumipas na agad yung panahon ng 15 taon. Na parang, masarap siya na medyo mahirap na parang laging bago. Parang laging first year. Di ba pag first year mo, ang daming birth pains, ang dami yung pinagdadaanan, pero yung excitement mo, ang taas din. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung nararamdaman namin. Yung parang laging kaming nangangapa, parang hindi pa rin, parang walang namamaster. Di ba? Yung wala yung, sigurado na natin yan. Yung, parang lahat walang kasiguruhan. Kaya lahat kailangang paghusayan lahat ng gagawin, paghusayan kailangan lahat pag-isipan. Oo, hindi kami nakakampante kahit 15 years na. It feels like first year pa rin namin na nakakatuwa na yung passion, interest ng mga taong nandito, bumubuo, yung energy, parang ganap na pa rin. Hindi na uupos yung gano'n. Nakikita ko, nararamdaman ko ang pagod ng marami, pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi sila nauupos.
Yun, kahit 15 years na. Pag inisip mo parang ang haba ng 15 years, di ba? Parang sa relasyon, wow, 15 years na. Di ba? Pero parang kailan lang siya. Parang ang dami pa din, at kahit 15 years na, ang dami pa namin pwedeng gawin ng magkakasama at ang dami pa namin pwedeng maisip ng magkakasama at ibigay sa maraming tao at sa mundo ng magkakasama. Tsaka gusto ko ng dagdag kasi parang 15 years na nga, no? Pero nagsimula sa morning show, experiment na show, tapos hanggang sa umabot kami ng noontime, tapos palipat-lipat na ng channel hanggang sa inadapt na kami ng GMA. Kaya ang laking papapasalamat na feeling namin ngayong 15th year, alam din namin, naniniwala kami na magtatagal kami sa GMA. Totoo ba? Pinipressure mo. Pinipressure mo sila. Kaya nga binalik ko yung tanong. Kini-claim na natin yan. Pinipressure mo Let's sila. claim it! Tinanong ko lang. Porque alam mo pa December na. Kasi nga, di ba? Kaya nang binalik ko kasi yung tanong. Eto na nga. Ano ba? Bakit pagka yung sinasabi mo yung eto na nga nakakakaba? Eto na kasi mga ulo na kanina. Oo, pare-pare na yung mga text nyo sa akin. Pag pumapasok ka sa kwarto tapos yan ang bungad mo, nakakakaba. Kasi ganun sila lagi, ito din na sa akin. May ano na, ang sagot ko lagi, eto na. Pag sinabi ko eto na nga, para sila mga manok na ganyan. Uy, pero eto, iba to natin sa nakaikot na talaga sa lahat ng noontime, Yes. noontime slot mula sa MTV, No, face to student face. canteen. Kwarta o kahon. Kwarta o kahon. Diba? It's the first. ABS-CBN, TV5 hanggang GMA. Oo. Tsaka Ami, how does it feel na sa GMA ka magsa-celebrate ng iyong 15th year anniversary? Ay, syempre. Magmula nung inabot mo sila Encar Benedicto. Or kasama ko pa si Encar dati, tsaka si Ramonina Tan. Of course, very, very happy and honored na, alam mo yon yung nandito kami ngayon sa GMA. Tapos, yung suporta at yung pagmamahal ng GMA, nararamdaman namin talagang kapuso kami. Yung everyday na nakikita namin na maligaya yung mga madlang kapuso na pinapanood din kami at sinasamahan kami sa journey namin dito ng 15 years and more so sa mga darating pang taon. So talagang very thankful and grateful kami sa GMA 7. Salamat talaga. So, my second question po is for Miss Vice Ganda, Miss Karil, Miss Kim, Sir Bong, and Sir Jong. Sino sa mga kapuso artist na nag-guest sa It's Showtime ang memorable sa inyo at bakit? Sa akin si Barbie Fortes. Grabe kasi yung energy niya eh. Yung talagang pang showtime talaga. Kaya pag pinapasample namin ng WhatsApp band ng people, talagang sabog-sabog lahat talaga yung mga audience. And napaka-energetic niya. And talagang lahat ng mga tao pag humirit siya tumatawa. Pati ka rin yung mga house. Ako din si Barbie, si very energetic, si Rufami. Dito go, go, go! Iba talaga yung dala niya energy. Tsaka, sino pa ba? Si Julian, sobrang nice. Binabati niya kami lahat dito. Di ba sabi mo gusto makakolab si Julie? Hindi ako singer! Hindi ka sayo kayo. Ako naman na memorable sa akin, si Alvin. Kasi parang nung showtime, di ba? Tsaka yung katapat namin ng bulag. Kamonte kami maligwak na doon sa Aldab eh. So parang, di ba? Parang tas biglang itong kasama namin, nag-guest sa amin. Parang imposible yun Di ba? Napaka-imposible pero ito no, katabi na namin. Tapos ang bait-bait pa. So yun, para sa amin memorable. Ako naman, ay memorable yung last year, nag-Encantadia reunion kami. And then, syempre, yung mga new generation din, nagpunta na rin dito, pero hindi pa kami nakakompleto. Si Clyza nandito, si Gabby, so, si Sanya. So, sana parang both OG and then yung current, sana magsama din kami. Baka magpasikat yun. Oh, pero pinaka-aksa sa akin, yung pinaka-memorable na guesting, dumating sa studio si Miss Annette. Si Miss Annette. Nasa Showtime Studio. Several times. Nasa ABS compound, di ba? Ako nahahappy talaga ako dun eh. Kahit nung dati yung
ABS bosses pumunta ng GMA compound, di ba? Ang saya nun eh. Happy ako. New era. Tapos si Miss Annette pumunta mismo sa studio natin. Who would have ever thought, di ba, that it would be possible? And then it really became possible. Nakita ng mata ko, nasaksihan ko, ang galing, no? Ang galing-galing niya. Nakakatuwa lang yung mga ganung pagkakataon. Pero sa mga artists, sa mga performers, ako, yeah. Hindi, inisip ko yung pangalan. Si Gareth Bolden. Oo, naging panay kasi sa Especially For You, sobra kasi nahahappy ako dun sa mga GMA singers kasi hindi ko naman sila laging napapanood. Pero we got the chance na marinig sila ng live dito dahil sa Especially For You. Tapos hanga ako dun kay Gareth Bolden. Napakaganda ng boses. At saka si Priscilla, yung princess of Kapuso team. Hana Priscilla, Kapuso, Princess. The Princess of Kapuso OST. Tapos sabi ko, so ikaw pala yung The Princess of Kapuso OST. Tapos sabi, so sino yung queen? Sabi niya, hindi ko po alam. So tawang-tawa ako. Hindi niya daw alam kung sino ang queen of Kapuso OST. So tawang-tawa ako. So yung mga panahon na nakachika ko sila, so ang mabait nila. Pero si Gareth Bolden, ang hangang-hanga ako, ang ganda-ganda ng boses. Nagbigay ng lunch yun sa atin. Uy, thank you. Kaya nga binanggit ko kasi parang hindi naman nakakahiya kasi nagpalaan. Sabi ko pala mukha nito mga to. Oo, nagpadulas na eh, di ba? Para mas, di ba? So Gareth, ayan, umubra naman ang padulas. Magaling din si Riel ng XOXO. Yes! Si Riel. Ganda yung alto. Yes. Pwede ako mag-add, isa lang. Michael V pala, dumaan Michael V, dito si Michael V. Yes! Michael V. Yeah, on your birthday with Mane. Michael B. So ayun, looking forward tayo na marami pa tayong mga Kapuso stars na bibisita dito sa It's Showtime. Next question po. Hi, hello po. I'm Abby from GMA Social Media Team. First of all po, congratulations sa 15 years na pagpapasaya niyo po sa Madlang People. Salamat po. For my question naman po, since nababanggit niyo na rin kanina yung magpasikat, sa loob po ng 15 years ng It's Showtime, anong magpasikat performance po ang pinaka-tumatak sa inyo at bakit? Anyone can answer that. Sino kaya? Kuya Jude. Kuya OG. Yung yung baliktad na kami ni Kyle and Ted. Oo. Kasi lahat ng mga classmate ko talagang nanood sila, natuwa ako. Galing mo. Parang trending siya for like many years after that. Yes. Si Chang Ab. Favorite. Ha? Grabe ka, Jugs. Actually, lahat naman memorable kasi yung una ko is with Anne. So, Yun nga yung memorable with yun. Joey Marquez. Yung, oo, Pinag-ikot Joey ko Marquez. yung Joey Marquez na gano'n. Sa mga hindi nakakaalam, kasi nga talagang first time ni Chong Joey na ma-harness nung time na yon. So parang dahil kulang na sa oras, hindi ko na alam kung saan ko siya nahawakan. Basta inikot ko na lang siya sa harness. Akala niya po, yung pagtingin niya, akala niya bumbili na bundido, ginanin niya eh. Ikot ko po. Ay, hindi pala bundido. Tapos pagkaikot ko nun, bumaba si Chong Joey, hindi na po siya bumalik ever dito sa It's Showtime. So, ako na po ang... Last siyang nakita nung Last na po siyang nakita nung araw na yun. Nag-quit po yata. So ako po ang naging dahilan. Yun po. Na-violate daw si Chong. Na-violate si Chong, di na bumalik. Oo. So yun yung memorable ko. Kasi yun din yung first magpasikat ko eh. Nung time na yun. Kaya yun ang pinaka-memorable sa The Anne Curtis experience, isasabi ka niya talaga. Yes. Yun ang Anne Curtis experience talaga pag magpasikat. Yeah. Si Jackie naman. Hindi. Ako, bago pa ako makasali dun sa mga performances din, gusto ko na talaga yung performance nila Kuya Jux, yung baligtad. Kasi yun talaga yung parang, ang galing, paano naisip yun? Ba't nila ginawa yun? Babaligtarin mo yung ipapalabas mo dun sa pati yung mga salita. Na parang alien-alien yung mga salita. Pero pag, nung playback na, yun pala yung theme song ng Showtime. Talagang nagmarka talaga yun na, Showtime magpasikat. Ganyan pala yun. Parang unexpected na yun pala yung magiging kalabasan ng nung- Hurado ako nun, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila eh. Hurado ako nung time na yun.
Galing no. Thank you, Chang. Pinapanalo ko sila doon. Thank you, Chang. Ako para sa'yo bukas. Si Quiz Ryan. Ano ang iyong favorite na At pasikat? syempre, kasi wini-wish ko talaga, kasi lagi po 5 team po yun eh, Lunes hanggang Friday. Pero kahit third choice, never ako na-experience. Kahit second, hindi po ako naka-place, pero kami ni Kuya Joe, nag-champion pa. Kaya hindi po, talaga grabe yung saya ko. Grabe. Tsaka sobrang po ako masaya. Hindi ko akalain na ganun pala masaya pa champion ka magpasikat. So, sobrang happy. Hindi ko makalimutan. Kasi sa kwarto ko pa yung champion siya. Alam mo na, best friend, na pinapanalo ko kayo doon. Ay, ikaw. Kurado ako. Thank you, Darren. Thank you, Darren. Pangit mo mag-judge. Kurado ako. Yun po, hindi ko po makalimutan. Habang buhay po yan, hindi ko po makalimutan. Congrats. Champion kami ni Kuya. Umiyak ka nun eh. Sobrang saya. Thank you po, thank you. Si Kuya Bong. Ako siguro yung last year, yung AI, yung tribute sa mga comedians. So, Kung memorable yun, nag-away-away kayo nun after yan ang winner. Sumama yung loob kasi hindi ko nalo. Nag-away sa group chat. Hindi, pero ang ganda lang po kasi ng experience kasi parang yun nga, paano nga, like ako, isa rin po ako sa komedyante, si Vice kasama ko, paano nga ba kung wala na tayo, paano tayo maaalala ulit? Kaya napag-isipan gawin yun. Tapos, hindi lang pala siya pwedeng gawin basta-basta. So, kailangan mo din siyang ipaalam doon sa mga family ng mga tinibute para din siyempre payagan, para may approval nila. At hindi siya madaling isipin o gawin, pero na-achieve para sa show namin. Ang ganda nun, Monday Group yun eh, di ba? Si Quiz Ayon, ano ang iyong favorite? Siyempre yung last year na ginawa namin nila, Kuya John tsaka Jimmy, sobrang relate talaga sa mga tao yun kasi lahat naman tayo may pagkumakain puro cellphone, di ba? So, wala nang oras para mag-usap-usap. Yung pinaka-paborito ko talaga. Amen sa champion kami. Yun. May gusto ka bang idagdag iba natin mga host? Meme or Kuya? Ako hindi ko performance. Yung iba performance nila Ayon last year. Kasi very personal yun eh, kay Ayon. At proudest moment niya yun eh. At proudest moment ko din. Kaya, sobrang doon ay yung puso ko na dito, yung lusaw na lusaw hindi lang dahil siya kasi nandoon, ang ganda-ganda ng performance nila. Ang ganda-ganda nung mensahe, ang husay ng pagkakagawa. Kaya nga pagkatapos, yung kinaibigan ko yung coach nila. Oo, pinag-direct ko ng performance ko sa QC nung Pride event kasi ang galing. Classmate ko yun. So yun, at saka yung baliktad nila Jukes na performance. Yun ang mga memorable sa. At saka yung first performance ko. Kasi pag pinapanood ko yun, sabi ko, tignan mo yung magpasikat dati, sobrang simple lang. As in, fun lang talaga siya. At saka yung performance dati, yung kung ano ka lang, di ba? Kung ano nagpapakilala lang kasi kung may ano bang brand device, anong brand ni Ann, anong brand ni Labong, ganun lang siya kasimple. So kung mapapanood yung first performance ko sa Magpasikat, nag-miss gay lang ako. Nag-miss gay lang kami, ganun, miss Q&A lang. Yung tinatanong lang ba yun? Isang araw lang. Tapos question and answer portion lang, tapos patawa lang ako ng patawa, ganun lang siya kasimple. Ngayon halos may namamatay na sa ano, may mga nag-ground na, yung mga ganyan. Oo, parang, pag yung sabi ko, it was just pure fun when it all started. Ngayon, iba na siya eh, grabe. Ang pataas na ng pataas yung bar kasi na 15 years na kasi. But all for the Madlang people and for our ego na din. Huwag naman tayo umarting para na lang sa Madlang people. Pinifeed din natin yung mga ego natin dahil tayo gusto nating manalo at competitive tayo. At saka hindi, lang para sa amin, para sa staff namin na nagpapakahirap dito sa amin. Kasi sila talaga yung yung pinakapagod, pinaka-umiiyak, pinaka-heartbroken. Kaya pag nananalo kami, masayang-masaya kami pero mas grabe yung pagdiriwang nila. Kaya inaalay din namin ito, huhusayan namin lahat para sa Madlang people at para sa staff namin na nagpapakahirap at nagpapakahusay. Grabe din ang ego natin. Grabe din ang ego natin. Oo, grabe yung mga ego. Oo naman. Pero kasama din sa una Magpasikat performance ni Meme, si Ate Lassie. Oh. So andun na talaga siya ever since. Alam ko yung mga miss gay niya. Nandun ka nun?
Sumusupport ako kay Bini. Pero last year, kasama ka sa Ay, Bini. oo. Yun ba, very inspiring talaga kasi nakasama ako sa Bini, pero Bini ngayon, grabe. Pero nakakatawa kasi yung mga old videos, nagre-resurface pa rin sa social media. So parang 15 years lang nakalipas pero parang nare-remind pa rin tayo na ito yung mga magagandang performances ng mga Showtime hosts 15 years ago. Iconic pa rin talaga. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you so much. May question pa po. Hey, Showtime family! I'm from GMAnetwork.com. So, medyo personal siguro ang ating angle for this. Bakit special para sa inyo ang anniversary na yung taon? Quiz Jong? Okay, kasi una-una, 15 years, 15. 15. Alam naman natin ang 15, sweldo. So, feeling ko, bakit na yan? Bakit? Sweldo. Ako, feeling ko, swerte to dahil feeling ko mas maraming sponsors ang darating sa atin since mas lalong dumami na yung suporta sa atin at yung reach nga lalo sa sinasabi ni Kim dahil sa inyo, sa GMA. Thank you. And napaka-special nito kasi parang Sabihin mo. Ito maglala, kakampi natin. Hindi. Basta at least umabot kami ng 15 years. Yeah. Yan. Maraming salamat. Ba't tinanigan ka ba nila? Sabi mo, hindi ka abot. Hindi, kasi alam mo naman sa mga comment nila sa social media, di ba, yung mga haters, yung mga na parang, wala, hindi na yan, wala na yan, hanggang dyan na lang yan. So, actually, yung mga ganyan mga mensahe, yan yung nagpamatatag sa amin. Kasi, hindi nila alam kung ano yung nabuo namin dito sa Showtime. Bawat isa dyan, kaya kami nagtagal, mahal ang pamilya to, mahal ang Showtime, kaya ginagawa yung best nila para magpatuloy kami kung makapagpasaya. And para kaming alak, no? 15 years maswerte, mas masarap, and habang tumatagal, mas sasarap pa yan. Kaya maraming salamat sa gumawa ng alak na to, ang Madlang People. Yun. Sarap. Madaling hapon. Can I add something? Yung Showtime po, dapat 13 episodes lang po siya. Tapos tape. Tapos every Saturday, 9 to 10 p.m. or something. So after that, it's all gravy. So thank you so much. Dito pa na tayo after 15 years. Dagdag ko lang din kasi special to dahil nadagdagan tayo ng taon. Nadagdagan din kami ng miyembro. Kaya dito po si Darren pumasok po sa amin. Oo nga. Ako 2 years pa lang, so hindi pa masarap. Paano naman? Lampagod ka pa lang. Wala pa ako. Hindi pa nag-ROI. Hindi pa kami masarap. At saka kaya siya masaya, masarap, kaya siya heartwarming. Matapos ang 15 taon, pag tumingin ka sa paligid mo, di ba? Pag sa dami ng mga nangyayari, kahit pero sa personal na buhay, pag nagbe-birthday ka, di ba? Lalo pag tumatanda ka, o may milestone na nangyayari sa buhay mo, nagiging special siya the moment you look back. Di ba? Pag naisip mo, ano pong mga pinagdaanan ko sa mga nakalipas na panahon? Tapos kaya siya naging special pag lumingin ka sa lahat ng bahagi ng paligid mo, pag nakita mo kung sino pa rin yung mga taong nandoon sa tabi mo at nanatili. At masasabi mo, napakapalan mo, no? Dahil hanggang ngayon, may mga nananatili pa rin na makapiling ka sa likod ng mga nangyari sa buhay mo. Pinipili kang samahan, pinipili ka mismo. Hanggang sa araw na yun, hanggang sa umabot ka ng 15 years, ikaw pa rin yung pinipili at may mga natitira pa rin na nanatili pumipili sa'yo. Yun ang nagpapasarap sa pagtiliwang nito 15 years. Yeah. Ang sarap sa pakiramdam na pinipili ka araw-araw. Ben and Ben? Hindi, pero maraming salamat sa message ni Mel. Si Sir Ogie naman. Ganito kasi, special sa akin kasi nasamahan ko itong mga kaibigan ko noong mga panahon na ang hirap, pandemya, tapos nawalan kami ng franchise. Pagkatapos, halos nawalan na kami ng bahay, di ba? So, it's a special celebration dahil
Alam mo yung may kaklase, kasi ang tingin ko sa kanila, parang mga kaklase ko yung kasama mo araw-araw. Parang gano'n. Grabe, ang late mo naman nag-enroll. Ano ako, late enrolled, tsaka galing pa ako sa ibang school, di ba? Transferee. Pero yung kasama mo araw-araw, so pamilya mo na talaga sila eh. So yung celebration na yun, na dumaan kami sa masidhi, mahirap, malungkot, kakabagot na mga pangyayari sa buhay namin. At napagtagumpayan at syempre na-bless ng Panginoon. At dahil na rin sa pagsisikap namin at sa pagmamahal namin sa trabaho namin, sa pagmamahal namin sa Madlang People at sa aming mga kasama dito, andito kami. I cannot think of any better way to celebrate, no reason to celebrate than that. So for me, it's a personal thing. So yun. Thank you so much, Sir Robbie. And maraming salamat po sa ating GMA Web team. Thank you so much. Thank you so much, mga kapuso. If you would like give a word as Ocean. Word sa papakita po namin sa Magpasikat. Sabihin ko ba? Wala ka. Ano ba? Word? Wow! Yun. Wow! Wow! Ayoko mamaliit. Wow! Ayun. Ate Lassie. Stunning. Sa'yo galing yun. Spell mo nga. Basta yun ang sabi ko. Ate Jack. Ano? Mabangis. Mabangis. Parang tigre ah. Dami. Kakaiba. Kakaiba. Lagi naman kakaiba talaga. So, Sabi sa reaction nung nagtanong, parang hindi magandang content to mga parang hindi naman interesado nakakaano itong mga sagot. Quiz Ayon. Sa akin, spectacular. I'm so proud of you. Kaya pala tahimik siya, nag-google siya. Alam niyo yun. Sa akin. Ryan. Quiz Ryan. Amazing. 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 Ginawa mo yung kay Kim Chu. Yun yung sagot ko eh. Kim Chu. Miss Kim. Mapuso. 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 Sa akin, Fearless by Taylor Swift. Sa amin, mas mapuso. Mas amazing. Alam mo na kung sino mga tina-target mo. Tina-target siya kung tina-target. Sir Augie. Lantaran. Lantaran! Na-intriga kayo. Kaya pala ito naman, Jim, ha? Ate Kay. Piniga. Ano ba? Piniga. Piniga. Parang labanan mo. Parang sampayaman. Piniga. Piniga ko na Monday ito, ha? Grabe, kakabahan. Siguro mga Tuesday to Friday group. Ito si Quiz Jukes. Ano nga yung one word to describe ang inyong magpasikal experience? Mapanghi. Mapanghi! Mabhugas. Kaya si Ali, mapanghi. Paano nyo alam na number 1? Ano yung one word? Cute. Cute lang. Cute. Yun lang. So, abangan natin yung kanilang mga performances. Maraming salamat po sa inyo. Among the other hosts, sino yung feeling nyo this year ay pasabog or inaabangan nyo sa other numbers from the other teams? Ako po si Bestie kasi puro pasa yung ano niya. Puro sa pasa. Uy, pati na Kaya pasabog. Hindi, ano ba yan? No pain, no gain. Tama. Bakit ang puro game? Hindi, lahat naman kami talaga sobrang pinaghahandaan yun. Dugo at pawis talaga yung paghahanda namin. Na parang minsan, kine-question namin, bakit marami itong ginagawa? Ano bang papalit nito? Wala. Ano lang talaga. Sadyang gusto lang talaga namin magbigay ng spectacular experience sa Madlang People for the entire week na magpasika. Si Jukes at saka si Teddy, alam ko na kung sino inaabangan nila. Sino? Si Ann. Darating. Next week pa, Next week pa
Kasi namamatay-matay na lang si Ann Curtis, wala ka pa. Si Ann Curtis nakaganyan pa rin sa Paris. Siyempre! LV, no? Gucci. So, inaabangan siya ng lahat. Ako, ang inaabangan ko yung team nila. Kung dadating mo, hindi. Hindi darating siya, kausap ko siya nung isang araw. Oh. Excited siya. Tanda naman siya, kalkulado lahat niya yan. Carry ni Ann Curtis at kalkulado yan. Kailan ba kayo, Vince? Thursday. Dating ang Friday, no? Sakto. Uy, saka quiz, di ba saktong-sakto na October 24, di ba? Ang inyong Yes. Thursday, di ba? Saktong anniversary episode. That's right. Hindi mo ba nararamdaman na premonition yun na baka kayo ang maging champion this year? Sinasabi ko sa inyo, hindi kami yung magkasabi. Yung sinuko ko. Yung lang susuko. Yung lang kami this year. Kaya yan. Sandali lang. Di ba sa, ano sinabi mo yung performance mo? Fearless. Fearless. Yes. Dami mong pasa. Yes. Di ba? Oo. Kakampi mo si Kim? Bakit? Wala kang pasa. Tinatago ko. Mga pasa ko na sa puso. Hindi kita, hindi kita. Bakit? Bakit ba naghahanap ng pasa sa Naka-jacket akin? kasi siya. Sino ka ba? Anong ba ngayon? Ano ko ba ngayon? Bakit ka ba ni Andy? Ay, alam mo ba sa aling pasali, hindi ko akala niyo contour yan. Nakasasa sa mukha yan. May mga ibang tao ha, guys. Ay, sorry. Si ano kasi si Ogie, di ba, very, tawag dito, prominent yung cheekbones niya. Kasi magaling siya mag-contour. Kaya abangan niyo ang magpasikat niya. Ano nga? Contortionist siya. Isa siyang contortionist. Yan ang joke. Ganyan mag-joke. Hindi yung mga sinasabi ko. Oo, kumahin siya mag-contour kaya di ba, ang dami niyang concert kung saan-saan. Concert tour, contour. Pero yung mga magpasikat performances namin, huwag nyo naman asahan lahat talaga yung tawag dito, yung agaw buhay, yung death-defying. Siyempre may variety, may cute, may heartwarming, may sweet, may masarap sa mata, may masarap sa tenga, may masarap sa puso, may mga sobrang galing, may mga hindi masyadong magaling. May mga hindi masyadong magaling. Iba-iba siya, kaya huwag kayo, i-expect nyo na iba-iba yung damdamin na mananaig sa inyo everyday. Meron na kayong ikinaaliw nyo, may ikinabaliw ninyo, ikinatakot ninyo, ikinabigla nyo. Pero lahat para ikasisi yan. Kompletos recados, ika nga. Tsaka si Kuya Jong, baka kung mag-champion to this year, 3-peat na. Hindi, wala. Back to back kasi champion to Ay, naku, basta ako, relax lang ako yung dalawa. Yung dalawa yung mapapasikat talaga Nag-champion dyan. na ulit, tatlo na. Oo, yung dalawa. Pero ako inaabang ako, team nila Quizbong. Hanggang una dahil sa Quizbong yan. And unang year nga ni Darren, gusto ko makita kung ano yung gagawin ng isang Darren. Nakita na natin, di ba? Ay, oo nga pala. Doon lang tayo mag-expect sa mga bago kila Darren kasi ang dami naman na nating napakita eh. Ito yung pagkakataon para mag-prove mo naman na may papakita ka din Darren. No pressure. Siyempre, Darren yan eh. Hindi puro bata-bata lang. Prove ko yan, nagpapakita ko. Nako. Tatanggol ko yan. Pre-measure talaga si Darren. Pero hindi, itong magpasikat namin with Darren, ayon siya kami. Kakaiba talaga siya. Hindi pa siya nagagawa dito sa magpasikat namin. Kasi nga hindi pa rin nabubuo. Kaya nga, ay, pinaalala mo pa. Sino kasama ni MC Lassie? Si MC ang kasama ni MC yung doktor kasi kapilay siya. Doktor, kaya sa doktor ang kasama kayo. Ay, mo tinatanong. Okay. Kami. Excited ako for them. Bakit? Ayoko, kakaiba ang gagawin ni MC Lassie. Oo. Nasa doktor na ngayon si MC. Papa-opera live. Yung pala yun. Pero maraming kaabangan na mga performances sa ating mga host sa Magpasikat. Maraming salamat. Sinong gusto mong dalawa? Ano po yun? Kahit sino po. Paano po kayo Ikaw na lang. Sabi ko, paano ka binago ng show? Kahit sino naman pala. Hindi si ABS-CBN. Tatlong material yung pinag-isip sa kanila. Paano ka binago? To be updated. Siguro pagbabago, mas kilala ka ng mula bata hanggang matatanda. So pag lumalabas ka, ginagawin, showtime mo, showtime mo. Para sa akin, sobrang laki ng tinulong sa akin ng showtime na makilala nga ng mula bata hanggang matatanda. Uy, si... O di ikaw na sikat, kilala ka ng bata. Hindi ibig sabihin, solid showtimer yun. Si Sean.
Ano ang ano mo, pinago? Ako naman, malaki talaga yung tulong sa anak pala ka. Grabe! Ito. Tsaka busog po siya ng libre araw-araw. Yun ang ginagis na kanya siya. Yes, bukod sa tumaba ako ng ayun, ang binago talaga sa akin, feeling ko at na-feel ko rin sa sarili ko, lalo yung mga nakikita rin ng family ko, yung character ko ba na nag-grow din talaga. Tsaka natutunan ko rito na mag-step out sa comfort zone mo. Ngayon, masasabi kong marami akong ginagawang bagay na wala sa comfort zone ko. So, ayun yung ayun yung Like what siya? Paano wala kami nakikita? So, papakita ko po sa inyo this magpasikat. Yeah! Excited! Abangan nyo sa 20. Uy! Si Darren. Ayun, syempre po, 9 years old pa lang ako nung nanonood na ako ng Showtime 15 years ago. So, to be a host now has really changed, the trajectory of my career din po as well. Kasi nagsimula ako Hindi kasi nagsimula ako as a guest, tapos naging hurado, naging host. So, parang naging parte na rin po ako ng Showtime family throughout the years. Parang lumaki na rin ako dito sa It's Showtime. Tsaka, ayun nga, going back to what Kuya Vong said, dati nakikilala ako ng mga bata from The Voice Kids. Ngayon, pag nakikita nila ako, It's Showtime, It's Showtime si Kuya Darren. So, it's really a great way also to reach a wider audience po. So yun, that's how it changed my career. Alright, si Jackie naman. Ako, hindi sa buhay ko, ang nabago ng Showtime, yun din, kasi simpleng mamamayan lang naman ako ng Pilipinas. So, napunta ako dito, parang sumami yung taong kilala ka, parang hindi ka, parang nag-hire na sila sa'yo dun sa ibang lugar. Oo, kahit feeling nila, tropa ka na din nila, gano'n. So, yun. Pero tanong, paano ka ito binago ng show? Paano? Anong mga bago sa'yo? Gusto niyong malaman? Hindi. Siyempre, bukod sa character development, tsaka yung nakikilala ko ng mga tao, talagang may ambag din talaga yung Showtime. Kasi dito kailangan presentable ka, lalabas ka sa harap ng tao na ayos ka. Kaya talagang dito mangyayari ang glow up. Hello! Yes, because producers are everywhere. Iba si Ate Glow. Kaya araw-araw siyang naka-crop top. Yes, oo. Sayang naman ang pagda-diet ko kung di nyo makikita. Baka kung ano pang i-issue nyo. Malamang yun! about it after 9 months. Si Kois Ayon. Ako, malaki yung binago sa akin ng It's Showtime kasi hindi ko naman din expect na pupunta ako sa never ko naman din pinangarap na pumasok ng showbiz, kaya ayun, malaking binago. Ayun nga, pare, dito ko na natagpuan yung yung Ikaw ba yun? Nagpipilis ako ngayon. Pilis? Hindi, pero yun nga, nadidevelop ko yung sarili ko, mas nakikilala ko yung sarili ko na kaya ko palang gawin to. Kaya ko palang sa maraming tao kasi ako sobrang mahihayin akong tao kaya yun, na parang sa sarili ko na overcome ko na yung pagiging mahihayin. Si Kuya Ryan. Ako naman po, sobrang laki din binago yung buhay ko kasi yung pagkatapos ng Pinoy Big Brother, lang po ako college student. Tapos, dapat wala pa akong plan sa buhay kasi mag-aral lang ako mabuti. Tapos, bigla ako may chance na kasi after PBB kami po ni James Reid, dapat guest lang po kami sa... Naging James Reid? Oo, kami yung Big Four, gigest lang po kami sa lahat ng show. So, huling guest po namin sa Showtime, tapos may chance po ako ng Jurado. 1 week lang. Tapos yung 1 week na yon, 18 years old po ako noon. Tapos naging na yun, 33 years old na po ako at may fiancé na po ako. Wow! Tapos malaki po. Sobrang, malaki po yung halaga po sa akin sa buhay ko ang Showtime.
Siyempre, dito po na-meet ko yung mami ko, Nanay Bay, Ate Karen, Kuya Jong, sa Urado, tapos Kuya Bong, lahat yung pamilya po dito sa Showtime. Hindi lang po host pati yung staff, crew. Kasi nung panahon na yun, nag-isa lang po ako sa condo, si Showtime staff pa nakahanap yung condo ko. Kaya sobrang mahalaga po sa akin, pati yung bumubuo ng Showtime, almost 200 people, lahat po sila parang pamilya po talaga dito sa Showtime. Kaya sobrang malaki at bago yung buhay ko na yun dahil po sa pamilya ng Showtime. Kaya I really love Showtime. Thank you, Lord. Yeah. Oh, doon tayo sa kaaway ni Kuya Ryan. Ate Coril, anong binago sa'yo ng Showtime? Ano bang nabago sa'yo dapat, Brian? Magbago ka na. For me, dito ko talaga natutunan maging maximum happy. Kasi choice natin yan titipirin mo ba yung ligaya or totoo mo yan? And talagang malaking pasasalamat ko palagi. Sinasabi ko kay Vice, you taught me how to laugh. Yung talagang ang pangit ng mukha mo katatawa. Kasi ganun yung deserve ng puso natin As people, that is what we should be feeling. And huwag natin titipirin yung feeling na yan. So, nag-start ako dun sa taas. So, kitang-kita ko yung mga tao na mga madlang people. And mahilig ako sa people watching. Nagaganon ba kayo pag lumalabas kayo? So ako, pag galing doon, parang bird's eye view, nakita ko, grabe yung saya ng ibang tao na nanonood dito, parang best day ever nila. So sabi ko, yun yung palagi kong hinahanap every day. And siguro yun din yung nagre-reveal sa akin na, yes, papasok ako kasi makakita na naman ako na nagkakaroon ng best day ever and mahahawa ka kahit papano. Dito ko una naramdaman yung sinasabi nilang energy. You really feel it dito sa studio na to. So, yun, siguro yun yung nabago sa buhay ko ng Showtime. Namulat yung mata ko on how to live life better. Thank you so much, Ate. And thank you so much din kay ABS-CBN PR. Next naman ang ating ABS-CBN Entertainment. Kung saan tayo napaparod din, di ba? It's Showtime at Showtime Online News. Hi! Good afternoon po. Happy 15th anniversary po. And congratulations. Thank you po. Since most of you po ay nanalo na sa Magpasikat, my question is, ano sa tingin nyo this year yung formula para manalo sa Magpasikat? Oh. Ano kaya ang formula? Ano nga ang formula? Parang dapat kaibigan yung mga hurado. Alam mo kung sino sila. Kausapin mo ng personal. Kasi alam mo siya, yung bukod sa panghusayan, may kasama rin siyang swerte Kasi minsan kahit ang huhusay ng mga kasama mo, ang husay-husay mo, ang naghanda kayo, pag minalas ka. Just like what happened to our group last year, handa-handa kami dun Ilang milyon ang ginastos namin sa prod, minalas kami. May nangyaring masama dun sa prod namin na hindi namin may paliwanag kung bakit siya nangyari. Pero wala kang tayong magagawa, itanggapin, minalas tayo. Kasi hindi na rin namin alam kung kanino isisisi Lahat kami ginawa namin yung kaya namin, pero ano nangyari? Sino nagtanggal ng saksakan? Yung ganon, yung bakit hindi umere, ba't naputol, ba't nawala, yung ganon. Pag minalas ka. So may kasama siyang swerte din talaga. Ano ang formula? Ate Lassie, ano sa tingin mo? Yun nga, nabanggit nga ni Meme na wala talagang formula, shortihan talaga. Pero gawin mo lang yung best mo at makuha mo lang yung puso ng madlang people at ng mga Kailan pa nagkapuso ang tae? May puso ka lang madlang tae. Kaya pala nakita ko na tumae ko, tumitibok-tibok yung sila. Buhay yung tae nila, tumitibok-tibok. Sister Oggy, ano ang tingin mong formula? Winning formula? Sa akin naman, di pa siya nag-champion. Sabi ka na. Kasama mo. Kaya nga tingnan natin, ano kaya ang mga tricks ni Sir Oggy this year? Kailangan kakampi ko si Kim. Yun ang formula. Dami mong pinanalo this year, Kim. Hindi naman. Pero tama si Lassie Parang, ewan ko, hindi naman importante yun. Importante talaga. Diba, binigay mo yung bonus na lang. Hindi putyo-putyo yung ginawa mo, di ba? Yung talagang pinaghirapan mo, pinag-isipan nyo, pinigaan nyo lahat ng effort nyo para makapagpalabas ng isang magpasikat na worth their time ng ating madlang people. Yun ang At important. saka siguro isa sa pinakamagandang na ituro sa atin ito magpasikat. Siyempre lahat kami gustong-gustong manalo. Pero pag hindi kami nanalo, kayang-kaya namin tanggapin hindi kami nanalo. Yeah.
Di ba kasi lalo na sa mga highly competitive people, yun ang pinakamahirap tanggapin. Paano ka hindi mananalo? Paano pag hindi ka nanalo? Anong mangyayari sa'yo? Anong gagawin nitong karanasan sa'yo pag hindi ka nanalo? So, itong mga pagkakataon, parang pag nanalo kami, ang saya-saya namin. Pero pag hindi kami nanalo, ang saya pa rin namin kasi masaya kami para dun sa nanalo. At ang saya namin kasi nung pag in-announce yung winner, kahit hindi kami yung in-announce na winner, masaya kasi tapos na nakaraos at alam namin nakapagpasaya kami ng maraming people. Yes, si Kuya Jong. Ano? May formula ba? Ano para formula daw panalo? kasi dahil mo panalo? Oo. Walang formula. Sa amin kasi, sa akin more on mapasa yung mensahe, performance. More on the bonus na lang kung napili ka bilang champion. Pero para sa amin, lahat ng team dito, may gustong ihatid na mensahe para sa madlang people. And masaya na kami kapag nabuha nila yun, kahit hindi kami manalo. Yes, it's always the message. Yan ang sabi mo kahit di kayo manalo. So, huwag ka malang kukunin namin yung message. Ano ba message mo? Or kaya naman good luck sa kanila this Yeah. year, hindi ba? Pero eto, thank you so much sa ating ABS-CBN. Congratulations. Thank you very much. Thank you so much. Next naman ang ating push.com. Hi mga ka-pushers! First of all, thank you po for making us all happy for the past 15 years, Showtime family. My question po is, for our longtime host, what's the greatest lesson you have learned in the past 15 years? And for our new host, what is it to be part of the Showtime family? Sino po pwede sumagot? Sino na? The best thing that I've learned, that most of us learned in our 15 years, is to just keep on going. For the past years, we just had to keep on going. Kasi what if we decided to stop? What if we decided to quit? Meron pa tayong pinagdiriwang ngayon. Diba? So it was all worth it. All the pains, all the tears, all the everything, every single experience, it was all worth it. So we just have to keep on going kasi that's how you live. Diba? You try, you win, sometimes you do not win, you just have to try again and just live. Diba? Hindi mo siya pwedeng ihinto. Hindi mo siya pwedeng ihinto. Kasi itong programang ito, hindi lang siya trabaho. Hindi lang siya lifestyle. Life na din namin siya. Life na din namin siya. Ako personally, I cannot see myself not doing it sa mga susunod pang taon. Lagi siyang malaking bahagi ng mga bagay na ikinukonsidera ko. Kasi hindi ko lang, sabi ko parang hindi na nga ito bahagi ng buhay ko, parang buhay ko na yung Showtime. So hindi ko pwedeng ihinto yung Showtime kasi hindi ko gusto yung ihinto yung buhay ko. Gusto ko lang siyang paanurin kung saan man siya papunta, kung ano man ang mangyari, magpapaanod at magpapaanod ako at magpapatuloy ako because I just want to live. Yun, squeeze mo. Ako, gusto ko lang dagdag sa sinabi ni Vice na mahirap mag-host kasi una sa lahat live. Tapos, hindi siya tulad ng acting na meron kang character na ginagampanan. Kasi pag host ka, ito yung ikaw mismo to eh. Ito ka sa loob ng bahay mo, paglabas ng bahay mo, ito ka rin. Kaya pag meron kang personal na problema, parang ang hirap niya itago. Na kailangan mo lang gampanan yung pagiging host mo kasi ang gusto ng tao ay magpasaya. Papasaya mo sila. So, wala silang pakialam kung ano yung nararamdaman mo ng araw na yun. So, pero kailangan mong ituloy kung ano yung ginagawa mo para sa madlang people. Okay, Kim Chiu. Ako, as a new host, ang Showtime kasi hindi lang siya basta, hindi siya house. Showtime is a home. Na nandun yung iba't ibang klase ng tao. Tapos doon mo, dito kasi meron ako ditong ate, kuya, nanay, tatay. So parang isa siyang malaking bahay na akala ko hanggang doon lang yung kaya ko. Pero dahil sa mga ate, kuya, nanay, tatay ko, parang ang dami pa palang pwedeng mangyari and ang dami pa palang pwedeng matutunan. And dito ko rin natutunan na hindi ko dadalhin yung
sarili kong problema sa harap ng mga tao. Pag nandito ka na sa stage na to, ang tanging gagawin mo lang ay magpasaya ng madlang people. And yun yung isa sa mga natutunan ko talaga. Na ang dami nangyayari dito sa Showtime, but at the end of the day, we just want to make each and every madlang people happy, inspired, ganyan. Madadala namin sila sa mga emosyon namin, pero we just want to inspire and make people happy. Yun lang yung mahalaga. Yeah, thank you so much, Kim. Maraming salamat din po sa push.com. And lastly, we have MJ Felipe from ABS-CBN TV Patrol. Belated happy birthday, MJ! Birthday! MJ! Tanong na lang, pwede ba ako mag-chismis? No, I would have to say, kayo, yung program ninyo is the most talked about show in the country today. Kasi araw-araw, ang dami naming naririnig na good news, bad news, rumors, fake news. So ibig sabihin, lahat talaga is everyone's so interested sa inyo. Kanina, na-touch na ni Jong partly yung parang gusto kong marinig about the haters na binabato sa inyo. You also talked about si Jackie, medyo nagpa-punchline na ng mga binabato sa kanya. Si Vice, may sinabi na, oh, eto na nga. May mga, I'm sure you guys know what people are talking about. So, ang gusto kong marinig from Vice and Bong is ano yung reaction nyo. Kasi may mga theory pa na sinasabi na there's a demolition job against Showtime. Parang may ganun pa. So, sa dami ng mga lumalabas na intriga at balita tungkol sa inyo, ano na yung gusto nyo sabihin? Vice and Bong. Well, there really was and there really is a demolition job against Showtime. Pero syempre, hindi naman natin sabihin kung yun gagaling yun. Pero, yung ginagawa sa social media, demolition job yun. Di ba? Ng mga tawag dito? Ang tawag dito sa mga... Sa mga trolls. Demolition job yun eh. Di ba? Meron silang masamang intensyon at balak. Sa demolition job yun. Kanina, before going to this press conference, we went to a Thanksgiving Mass. At sabi ko, ang sarap-sarap naman itong moment na ito. Ang ganda nung sinabi ni Father. Bago pa nagkaroon ng era ng social media, nung panahon pa lang nila Jesus, laganap na ang fake news. Yun yung OG fake news. Napakaraming peddlers ng fake news. Bakit? Kasi si Jesus ay umabot sa napakalala ng kasikatan niya. Hindi na makontrol at maagapan ng mga hindi siya gusto ang kasikatan na tinatamasa niya. At ang impluensya niya sa maraming tao. At yung kapangyarihan niya sa maraming tao. Kaya, kailangan magpalaganap ng mga masasamang, ng mga mali at masasamang balita para masira ang kanyang popularidad at kapangyarihan at para mabasag ang magandang pagkakakilala sa kanya. Yun ang ginagawa. So, noong mga panahon na naggagamot siya ng mga may sakit, sinasabing demonyo siya. Noong mga panahon na nagpapatanggal siya ng mga masasamang espiritu, sinasabi, kaya niya natatanggal yung masamang espiritu kasi demonyo si Jesus. So, kinakailangan mabasag ang magandang paningin sa kanya ng tao at ang popularidad kasi kapangyarihan niya yun. Kailangan mabasag yun dahil may ibang tao na gustong makuha ang kapangyarihan na yun. Ganon din ang patuloy na nangyayari ngayon. Hindi lang sa amin. Diba? Maraming demolition jobs laban sa napakaraming tao. Bakit? Kasi maaaring kami ay merong kakayahan, kami ay nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. At para makuha nila yun, kailangan nilang subukan yung ganong ruta. Diba? Ganong ruta. Kailangan natin gumawa ng mga ganong paraan. Baka sakaling mabasag natin at makuha natin kung anong meron sa kanila. So, anyway, again, as I said earlier, we just have to deal with it and we just have to keep on going. Diba? Ang maganda, we are surrounded by great people, wonderful management. Alam nila kung paano nila kami tutulungan, i-guide at itatayo. At kaming lahat, sa dami ng pinagdaanan namin, I believe that our team is strong enough to be able to battle all these negativities, all these challenges, all these threats together. It will be hard kung hindi kami magkakasama.
Kaya yun ang lagi namin pinananatili at itinatawid yung kailangan magkakasama tayo. Kasi kung isa-isa lang, manghihina tayo at baka hindi tayo magtagumpay. And that is the essence and the strength of this team. We are one together against and for everything. Dagdag ko lang sa sinabi ni Vice. Wala naman talagang perfecto eh, di ba? May mga pagkakamali. Sa dami mong ginawang tama, isang pagkakamali na nagawa mo, ang maalala ng tao, yung isang pagkakamali mo. Kumbaga, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Kaya ang kailangan mo lang gawin, harapin kung ano yung daloy na dumadaan. Alright. Tsaka marami itong pinapalampas namin kasi hindi talaga nila alam kung ano nangyayari. Maraming tao, lalo na yung mga tao sa social media, na akala talaga nila alam na alam nila yung totoong nangyayari sa loob ng ABS at sa loob ng studio at sa loob ng relasyon namin sa isa't isa. Na minsan, hindi na lang namin pinapansin para manatili silang mukhang tanga. Kasi pag itinuwid mo, di ba mahihinto yung pagiging mukhang tanga nila? Hindi mo na dinidectify. Para mukhang tanga sila habang nagdudulong-dulungan sila at naniniwala silang tama yung mga sinasabi at ginagawa nila. Okay. Thank you, guys. Thank you, Bong. Last question na lang. So for the record, you're a total of 17 hosts right now. So ang nandito ngayon is 13. Umalis si Chang Ami, 14. Teddy, Ann, and MC. So 17. Matatagdagan pa ba kayo? Ano daw? Malalagdagan. Ang balak namin maging 54 lahat ng host. Joke lang. Madadagdagan pa, hindi namin masabi. Dati doon, hindi namin alam. Wala, hindi intentional look na rin. This year, dagdag natin si Darren. Next year, si MC Silasi. Parang ganun. Walang... Parang sinasabayan niyo ba yung number of years niyo sa number of posts niyo? No. Hindi naman siya sinasadya na dapat next year may madagdagan na isa. O dapat sa susunod na taon may mabawasak 4 ha. Yung ganun. Pero wala akong nakikitang masama. Kung lumaki ang pamilyang ito, di ba? Ang mahirap, kahit sa ang pamilya naman di ba? Kahit sa ang pamilya, kahit gaano pa kayo ka-close, kahit hindi pa kayo masyadong close sa pamilya, kahit hindi kayo masyadong strong ang pamilya nyo, lahat kayo ayaw na ayaw nyo may malalagas sa pamilya. May pamilya bang matutuwa pag may namatay at nalagas sa pamilya nila? Di ba wala? Kaya nagtataka ako sa mga tao na babasa ko sa social media, anong klaseng puso kaya meron ng tao doon? Bakit gusto mong may malagas sa isang pamilya? Kung sa pamilya mo may malagas, matutuwa ka ba pag nalaman mo may ibang tao nag-wish nun for you? Diba? Anong klaseng puso meron ka para i-wish mo na sana malagasan tong pamilya ko? Diba? Kung ganun ka at wini-wish mo na sana may malagas sa pamilya to, it's about time you question the kind of heart that you have. Thank you, guys. It just really goes to show that everyone's eyes on you. Talagang pinapanood talaga nila. Yeah, and that's a good thing. Every day. So, Gaya, I just want to echo yung sinabi ng taga-push kanina na thank you for making the Madlang people happy every day. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you.